DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, August 27, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Maynila pasok sa top 40 sa 2026 Best Hospitality in Asia. Pilipinas may pinakamalaking Black Hawk fleet sa mundo. Paggamit ng alias ni Ninoy Aquino at iba pang bayani ginamit ni Senador Robin Padilla na halimbawa
para ipagtanggol ang mga alias sa confidential fund ni VP Sara. Presyo ng iklog pinangangambahang sumipa ng higit 10 piso kada piraso. Pag-asa nilinaw na hindi sandstorm kundi gust front lamang ang nakita sa paligid ng Senate Building sa Pasay City. At kuting, sinilaban at pinagsisipa sa Cabuyao, Laguna. 3 sospek arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Pasok po ang Maynila sa top 40 cities with the best hospitality sa buong Asya ngayong taon. Batay po kay Ara Espiritu, hindi pala, si Ara pala sumulat. Ayon sa Yanola Attractiveness Index 2026, ika-4 na po ang Maynila sa mga lungsod na may pinakamahusay na pagtanggap at pakikitungo. Batay sa ilang salik. Matindi yung salik ha. Yung salik ay factor. Batay sa ilang salik gaya ng friendliness at pag-uugali ng mga lokal. Samantala, top 1 naman sa naturang listahan ang Osaka, Japan. Sumunod ang Seoul, Kyoto, Dubai, Bangkok, Okinawa, Singapore, Nagoya, Tokyo at Hong Kong. Teka muna, ang dami Ang daming Japan, Okinawa, yung Osaka, 1. Okinawa, 2. Kyoto, 3. Nagoya, 4. Tokyo, 5. 5 yung Japan. Iba talaga yung Japan, Nakakahanga talaga yung ugali ng mga Hapones. Pero baka hindi pa lang nila na-appreciate yung ugali ng mga Pilipino. Marami pong mga Pilipino talaga masisiyahan ka pagdating sa pag-uugali o pagiging friendly. Yung bang masalubong mo lang nakangiti, yung mga Pilipino, ganun Yun ang talagang likas ng mga totoong Pilipino, ha. Ewan ko ba't meron namang mga Pilipino ngayon na para bang kaaway mo. Pag masasalubong mo lang para bang may ginawa kang masama sa kanya. Sa umaga, actually, ewan ko kayong mga nakikinig sa amin, ewan ko kung naging ugali nyo na yung pagiging palabate at palangiti. Ganun tayo Dito lang sa DCRH pagdating mo sa pagbaba ko pa lang ng sasakyan, ganong karaming tao na ang binabati ko. Ito naman gusto ko lang sabihin sa inyo na babatiin mo. Hoy, amigo, kaibigan, sila kondito, si Miss Tamundong, andyan. Sila amigo, sila Langote, yung mga gwardiya dyan, isa-isahin mo, babatiin mo. Sapagkat sabi nga a smile wins you friends. Diba? Isang ito. Malay mo naman yung taong nasa lubong mo ang dami-daming kalungkutan sa buhay, pero isang ngiti mo lang at binati mo siya, sabi niya mahalaga pa pala ako sa mundo. Diba? Yun po ang ugaling Pilipino. Yun po talaga ang ugaling Pilipino. Dito po sa amin sa Nueva Ecija, ewan ko po sa inyo sa amin sa Nueva Ecija, nasanay po kami na talagang lahat halos yata ng masalubong mo binabati mo at nginingitan mo. Kahit na hindi mo pa batiin sa pangalan, yung ngitian mo lang, napakalaking bagay na. Yan yung Pilipino. Ba't number 40 lang tayo? Siguro yung na-survey dito, na snatch. Na dahil siguro ng hold up. Ito po sa world ranking naman, kasama daw po sa top 10 ang New York, Osaka, Seoul, Kyoto, Paris, London, Dubai, Bangkok, Rome at Okinawa. Mas kwan tayo dito, mas hospitable ang Pilipino. Ako, naniniwala ako. Diba? Aray, iyan ang timing. Tapos na.
Alas 6:10 ng umaga. Magandang umaga sa mga hindi ngumingiti dyan. Ngumiti na kayo. Bawal lang nakasimangot. Ngumiti lang kayo. Batiin nyo kahit kaaway ninyo. Batiin ninyo. At baka magkabati na kayo kahit magkaaway kayo. Alas 6:10 ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon. Gising na! Itinuturing ng pinakamalaking global operator ang Pilipinas ng S-701 Black Hawk helicopters. Ito po ang ibinida ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura matapos tanggapin ng hukbo ang 7 brand new unit na gawa ng Polish company na PCL Milik. 32 sa 47 nitong choppers ang binili sa Horizon 2 ng AFP Modernization Program at tuluyan ng nakumpleto nitong Miyerkules, August 26 sa panayam sa Villamor Air Base. Sinabi ni 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilbert Esteban Jr. na swak ito para sa demand ng isang arkipelago. With this number of Black Hawk helicopters, we can already deploy an element on each region that we'll have so that it can respond immediately the need arises. And fortunately, capability-wise, we are still trying to enhance more on Polish capacity so that it could respond well to any emergencies that will befall our nation. Yan po si 205th Tactical Helicopter Wing Commander General Gilbert Esteban Jr. Tinitingnan ko kung magkano tong Black Hawk at nang makabili. Baka may tira pa tong mga to eh. Ang sabi ng aking kaibigan na si ChatGPT, ang isa daw pong 7OI pala, hindi 701, 7OI Black Hawk helicopter ay nagkakahalaga ng 624 million US dollars yung binili po natin na 32 na Black Hawk. So bawat isa ay nagkakahalaga ng 900, ito pakinggan po ninyo ang bawat isa roughly, ito pong Black Hawk na ipinagmamalaki natin ay nagkakahalaga ng 992 million pesos per helicopter. Kamahal pala nito. Nagbago na isip ko, ayoko nang bumili. 992 million pesos per helicopter. Pero kasama daw po din sa deal na yan yung integrated logistics support, training ng piloto at maintenance personnel. Antindi, no? Antindi talaga. Ang mahal nito, kaya kailangan alagaan yung mabuti ito, mga taga-Air Force. At saka sana masulit man lang ito. Kasi sa Somalia, yung Black Hawk down eh. Black Hawk down, di ba? Nadadali ng mga Somali rebels eh. Naalala nyo yung pelikula ni sino ba yung bida doon? Yung Black Hawk Down. Ang tindi. Kaya ito napakamahal po niyan. Ganun po katindi ang ginagasta ng pamahalaan para po i-modernize ang ating sandatahan lakas. Sasabihin natin, napakamahal, dapat unahin yung pagkain. Ganun naman tayo lagi. Pagka naman tayo ay kinukutos-kutosan ng kapitbahay natin, halimbawa ng China, sasabihin, ba't pumapayag tayo kinukutos-kutosan ng China? Ba't kasi hindi natin binili nung araw yan na. So talagang inevitable, sabi nga, inevitable na tayo po ay mag-modernize ng ating sandatahan lakas. Mahal po yan, pero in the future, ay masasabi natin na sulit pala. Kaya dapat pagbutihan nyo pagmamaneho niyan. Huwag pagmamanehohin yung piloto na kamote. Ano to, motor? ACS Balita. Alas 6:14 na umaga. Tuloy ang ating mga balita. Dito pa rin sa ACS Balita. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na.
Ginamit ni Senator Judge Robin Padilla ang alias ng mga pambansang bayani at revolusyonaryo upang bigyang katwiran ang mga pangalang nakalista sa mga dokumento ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Padilla si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia kung alam nito na kahit ang mga bayani ay gumagamit ng mga alias gaya ng Dimasalang, Siling Labuyo, May Pag-asa, Magdalo, Vibora at Lakambini. Depensa naman ang Counsel for the Prosecution panahon noon ng digmaan at maaari pa rin namang gumamit ng alias sa mga dokumento pero dapat ay nakalakip din ang kanilang tunay na pangalan. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised. Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your Honor, may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Ayun, gano'n naman pala yun. Ay, nako. Ay, nako buhay. Oh. Gusto ko sanang maging masaya lang tong araw na to. Ba't nyo naman ako ginanito? Yan po si na Senator Robin Padilla at Prosecutor o Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Mamaya na natin pag-usapan yan. Umalma naman si Senator Judge Bam Aquino sa kapwa nito Senator Judge na si Robin Padilla matapos gamitin ng alias ni dating Senador Ninoy Aquino para ipagtanggol ang paggamit ng alias sa acknowledgement receipt ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Tinanggit ni Padilla ang Marcial Bonifacio, ang alias na ginamit ni Ninoy sa kanyang pasaporte para makabalik sa Pilipinas mula Boston noong 1983. Agad namang nilinaw ni Bam pamangkin ni Ninoy na walang kaugnayan sa confidential funds ang alias ng kanyang tiyuhin. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Si Senator Bam Aquino, ipinag-utos ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mahigpit na pagpapatupad ng Rule 18 ng Impeachment Court na nagbabawal sa anumang partido na magkomento sa publiko hinggil sa merito ng ginagawang paglilitis. Ayon kay Senator Escudero, mahalaga ito para maprotektahan ang pagiging patas pati na yung dignidad at integridad ng korte at maiwasang maapektuhan ng public statements ang nagpapatuloy na proceedings. Sa ilalim ng Rule 18, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkukomento ng prosekusyon, depensa, kanilang mga counsel. Gayon din, pansinin po ninyo, gayon din ang senator judges. Pati pala mga senator judges, meron pala silang dapat na naiintindihan tungkol sa decorum. At mga testigo tungkol sa merito ng impeachment trial. Sinabi ni Escudero na mas mainam kung magtatalaga ang magkabilang panig ng kanilang mga tagapagsalita na hindi miyembro ng legal team. Paiiralin niya ng korte ang two-strike rule kung saan ang first offense ay magre-resulta sa public reprimand o pagagalitan at admonition o pagsaway na permanenteng ilalagay sa record, habang ang ikalawang paglabag naman ay may kaukulang multa na hanggang 30,000 piso bawat violation. Alas 6:19 na ng umaga, susunod! Hito mo! Nako, tataas daw yung presyo ng itlog. Eto na naman tayo. Ba't ba natin ina-announce yung future? Tataas. Pag sinabi nating tataas ngayong umaga, narinig ng mga nagtitinda to, tinaas na. Yun ang problema.
ano kaya't i-announce nating bababa? Sana ibaba nila. Hindi, totoo po yun. Napakalaking bagay po ng maingat din. Pati dito sa mga announcement ng presyuhan. Kung ang pag-announce ng presyo ay nanggagaling sa atin sa pamamagitan po ng mga nagsasalita mula sa sektor, yung nandun sa palengke, kahit na hindi pa naman supply na bago, hindi pa naman bagong iklog nung manok yun, tinataas na ng mga traders. Naku po, yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na umaga.